Dallas Mavericks. Well, kung inyo nga pong matatandaan mga ka-One Stories, medyo hindi nga maganda ang simula ng buwan ng Pebrero para sa kanila dahil sunod-sunod nga ang kanilang talo hanggang sa umabot sa 7-game lose streak na nagresulta ng kanilang pagbagsak sa pangwalo. At good news rin naman dahil maganda ang bungad ng buwan ng Marso sa kanilang team matapos nilang mabawi ang kanilang talo at bumalik sa top 6 sa Western Conference. Sa kasalukuyan, may hawak nga ang team na ito ng 5-game winning streak at dahil yan sa kanilang Twin Tower. Eto na nga ba ang simula ng kanilang pagkakyat muli sa standings? Susundan na rin natin yan ang good news ng Lakers sa pagbabalik ng kanilang tatlong player. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa akin channel. 43 wins, 29 losses. Well, eto nga mga ka-One Stories ang record ngayon ng Dallas Mavericks bilang number 6 team sa Western Conference. Pasok nga muli ito sa playoff picture dahil sa kanilang pagkapanalo kontra sa Sacramento Kings. Pero nagtataka nga ba kayo kung ano nga bang ginawang adjustment ng team na ito, bakit biglang nag-iba ang kanilang mga galaw? Kung inyo nga pong matatandaan, nanggaling nga ang team na ito sa mahabang lose streak noong nakaraang buwan dahil yan sa sunod-sunod na injury na sinabayan pa ng napakalakas na schedule sa West Coast. Ngunit nag-iba ang storya mga ka-One Stories ng kanilang team matapos magkaroon sila ng magandang adjustment sa unti-unting pagkakakompleto ng kanilang mga players. Dahil na rin sa tulong ng kanilang Twin Tower na sina Derek Lively II at Daniel Gafford ay mas lalong lumakas ang kanilang team. Sa katunayan, sa kanilang 5-game win streak nga na hawak ngayon ng dalawang mamang ito ang field goal leader sa liga. Meaning bukod nga sa napaka-efficient ng dalawang ito, sila rin naman ang number 1, number 2 player na merong 80% field goal percentage. Nakakamangha nga to mga ka-One Stories dahil hamakan nyo, same team, same field goal percentage. Malaking tulong nga ito para sa kanila para umangat pang lalo hanggang sa number 4. Malaki rin naman nga ang kanilang tsansa na maungusan pa ang Los Angeles Clippers. Sa kabilang banda naman tungkol sa good news ng Lakers sa kanilang tatlong babalik na player. Well, masasabi nga nating maganda ang tinatakbo ngayon ng team na ito. Bukod nga sa meron silang hawak na 5-game win streak, unti-unti na rin naman ngang babalik ang ilang mga key player na nawala sa kanila. Una nga ay ang naibalita ngayong araw na magiging available na si Gabe Vincent para maglaro sa kanilang game kontra sa Brooklyn Nets. Kung inyo nga matatandaan, noong Nobyembre last year huling nakapaglaro ang batang ito sa Lakers, ngunit dahil nga sa kanyang injury, nawala nga ito ng ilang buwan. Susundan rin naman ito ng pagbabalik ni Jared Vanderbilt next week. Sa katunayan, next 5 games nga nila ay pupunta sa East Coast. Sa pagbabalik nga nila sa West, dito na nga ang posibilidad na sunod na magbabalik si Jared Vanderbilt. Pagdating naman kay Christian Wood, well, panigurado sa playoffs na nga ito babalik. Pero ayon rin naman nga sa naging paliwanag ni Coach Darvin Ham, magbabalik pa rin naman nga at aabot pa si Christian Wood sa Lakers pagdating ng playoffs. Magandang balita ito para sa kanilang huling playoff push.